po sa bawat isa. Amen! Grace morning po sa bawat isa. So we gather here today to give thanks and worship our Lord for He is good. Amen! Sa lahat po na pinagdadaanan natin, tunay nga po ang ating Diyos ay dakila. At patuloy po niya tayo minamahal. Amen! Tunay nga po wala siyang katulad. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ako'y nabubuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa gala, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa gala, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa gala,
sa bawat kalungkutan. Hawak aking kamay, imulat mo ang aking mga mata. Ikaw ang kailangan, pag-ibig
Dakilang Diyos, tunay nga po na kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo, Lord God, na tunay nga po na walang katulad, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga po namin nararanasan ang iyong katapatan, Panginoon. At marami pong salamat dahil hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Patuloy ka nga po naming pinasasalamatan, patuloy ka nga po naming pinapupurihan, dahil tunay nga po ang iyong gawa ay tunay nga kamangha-mangha, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon, at salamat dahil hindi ka po magbabago at wala ka pong planong magbago ng pagmamahal para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya't sumagang ngayon ito, kami po ay sama-sama dakilang Diyos na nagpupuri at nagpapasalamat sa napakadakilang pag-ibig mo na ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy kang pinupupurihan, patuloy ka nga po namin pinasasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So tignan po natin yung pong ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Marami pong mga gumagawa, lalo na pag dumarating yung Semana Santa na tinatawag o mahal na araw. Meron tayong mga napapanood o meron tayong mga nakikita na merong mga taong pinahihirapan yung kanilang mga sarili. Pero kung papansinin po natin, ginagawa nila ang mga bagay na yun para sa kanyang sarili lamang, para sa pamilya nila. Pero yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hindi niya ginawa para sa sarili niya. Kung hindi, ginawa niya ito para sa pagmamahal niya sa bawat isa sa buong sanlibutan. So tingnan po natin, napakaraming gumagawa ng mga bagay na ito, natatapos nila. Pero pagdating ng mga panahon, malilimutan ng mga tao yung ginawa ng taong yon. Pero tignan po natin yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hanggang ngayon, 2,000 taon nang nakakaraan, inaalala pa rin natin. So ito po yung kaligtasan na natanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung kagalingan na natanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo noon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito pong gagawin po natin, paalaala, pasasalamat, pagpupuri sa kanyang dakilang gawa sa krus ng Kalbaryo. So ang tinapay po na ito ay nagsisilbing katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung sinuntok, ito po yung nilatigo, ito po yung sinaktan, ito po yung pinagsisipa. Pero hindi po siya tumigil at hindi po siya nagpatalo dun sa nararamdaman ng physical niyang pangangatawan. Siya pa rin po ay nagpatuloy dahil sa pagmamahal sa iyo at sa akin. Kaya itetake po natin ang bread na ito bilang pasasalamat sa ating Panginoong Jesucristo at pag-alaala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Atin pong itake ang bread. At ganoon din po itong juice na ito. Doon pa lamang po sa paglalakad ng ating Panginoong Jesucristo patungo sa Golgota, marami na po ang dugong tumigis. Yun po ba ay nasayang? Hindi. Ginawa niya yon dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Dahil sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, tayo ay nalinis sa ating mga kasalanan. At hanggang ngayon, ito ay pinagdiriwang natin dahil tunay nga na ang kaligtasan nating natanggap ay magpakailanman at hindi niya babawiin kailanman. So i-take po natin ang juice. Cheers po sa lahat. Hallelujah. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa dakilang gawa na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo dahil sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Salamat sa pag-ibig mong walang kapantay. Salamat sa pag-ibig mong hindi masukat. At salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo dahil hanggang ngayon, ito po ay aming nararanasan. Muli, papuri ay pasasalamat ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen! Hallelujah! God is good! And all the time, God is good. So bago kayo umupo, sabihin po ninyo sa inyong katabi, magandang buhay sa iyo.
Hallelujah. Thank you, Lord God. So ako na po ang unang babati sa inyo. Merry Christmas po sa bawat isa. So ito po yung unang buwan na kung saan meron ng BER sa huli. So ilang buwan na lamang po at matatapos na namang taon. So napakabilis po ng panahon. Hindi natin namamalayan. Tumatakbo ang panahon, sobrang bilis. Yung nakikita nating mga kabataan na kakalat-kalat dito sa church, hindi natin mapapansin, sila na yung mga nakatayo niyan dito. At yung mga nakatayo dito sa harapan, sila naman yung mga uupo. So mabiyaya po ang ating Panginoon dahil binigyan po niya tayo ng pagkakataon muli para magkasama-sama po ngayong umaga. So, salamat din po sa Panginoon dahil yung pong pagdalo ng bawat isa sa atin ay masasabi po nating sakripisyo. Dahil mas ninanais po ninyo na makapakinig ng salita ng Diyos kaysa humilata o humiga sa malambot nyong mga kama. So, palakpakan po ninyo inyong mga sarili dahil kasama po namin kayo ngayong umaga. So, ang mensahe po nating maririnig ngayong umaga ay patungkol pa rin po doon sa servanthood. Pero, ito na po yung masasabi nating last chapter patungkol po doon sa servanthood. Pero, yung mga napag-aralan po natin since August 17, wag po ninyong kalilimutan. Kasi ang sabi po sa Bible, mapapalad yung mga tao na nakikinig, hindi po period doon. Sabi doon, nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. So sa lahat po na napakinggan nga po nating mensahe patungkol sa servanthood, ang application po natin ay palaging ngayon. Hindi bukas, kundi palagi ngayon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ngayon ang aplikasyon, hindi bukas. Yan. Hallelujah. So ang title po ng ating o ang verse na gagamitin po natin sa umagang ito ay patungkol sa Galatia o Galatians na tinatawag. Ang sabi po dito, hayaan po ninyo na basahin ko. Let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Ang sabi po sa Tagalog, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Yan. So mag-recap lamang po tayo ng konti. August 17, ito po yung time na kung saan pumirma po tayo doon sa pwede nating maitulong sa ating mga sarili. Bakit po sa ating mga sarili? Pansinin po ninyo, ang buhay natin, kapag pinapagamit natin ito kay Lord, nag-e-excel po tayo. Lumalago yan. Sabihin natin, yung iba mabagal, pero merong pagbabago. Unti-unti, dahil pinagagamit yung buhay natin kay Lord, pinagagamit natin ang ating buhay sa ministry, nagle-level up yan. Tumataas ng tumataas, yung antas na kung saan, yung mga talento natin, yung mga buhay na pinagamit natin kay Lord, ay nagiging pakinabang. Nakakasawa po ba yung pong gumagawa tayo ng mabuti? Hindi po nakakasawa yung paggawa po natin ng mabuti. Meron po tayong mga inspirasyon sa church na ito na kung saan meron po silang mga ginawang kabutihan ng mga nakaraang mga panahon, taon na ang lumipas,
sila'y nagtanim ng maganda sa kanilang mga kapwa, sila'y nagtanim ng maganda sa kanilang pamilya, at ito ngayon ay inaani na nila. So ibig sabihin, kapag tayo po ay nagtatanim, hindi po agad-agad aani tayo kaagad. Kung papansinin po natin yung mga ginagawa ng magsasaka, unang-una, siyempre lilinisin nila yung lupa. Ito yung mga preparasyon. Tatanggalin nila yung mga damo. Kung minsan mayroong mga bato-bato, tatanggalin po nila lahat yan. Pipinuhin nila ng araro yan. Hindi po doon natatapos. Maglalagay sila ng buto. At yung paglalagay nila ng buto doon sa kanilang lupa na kanilang pagtatamnan, hindi rin po basta lagay lang ng lagay yan. Pinag-iisipan yan, pinagpapawisan po nila. So tignan po natin yung proseso. Yung pagtatanim na ginagawa po natin ay hindi agad-agad merong bunga. Parang ano lang yan eh. Parang pamilya lang yan. Nagsisimula ka, hindi agad-agad dadami kayo. Meron at merong prosesong pagdadaanan lahat. So wag po tayong magsasawa na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Wag tayong magsasawa na gumawa ng o ipagamit natin ang buhay sa ministry o sa gawain ng Panginoon dahil tayo rin po yung unang-unang makikinabang po nito. Asahan po ninyo yan. Kaya wag po natin pinanghihinayangan yung mga sakripisyo natin ginagawa para sa ministry dahil tayo yung unang-unang magbe-benefit. Hindi po yung katabi ninyo kung hindi kayo po mismo. So let us not become weary in doing good. Pag sinabi po natin weary, ito po yung pagod. Pagod sa physical, pagod sa emotional, pagod sa intellectual, lahat ng pagod, yan po yung tinatawag na weary. At ito po ay naranasan din ng mga nauna sa atin sa Biblia, sa Old Testament. Nakaramdam din sila ng pagod. Nakaramdam din sila ng pagod sa ministry. Ang tanong ko po ay ganito, sino po yung nakaramdam na po ng pagod sa ministry habang kayo ay naglilingkod? Ulitin ko po, sino na po yung nakaranas ng pagod sa inyo habang kayo ay naglilingkod sa ministry o sa Panginoon? Lahat tayo. Ito po yung pinag-uusapan kanina namin ni JR. Lahat tayo napapagod. Kaya dito, tignan po natin, ito po yung title ng ating mensahe ngayon. Kahit pagod na pagod ka, huwag kang huminto. Huwag kang mag-quit. Yung laki ng bato na tinutulak mo, maitutulak mo yan hanggang sa dulo. Mapupuntahan mo yan hanggang sa dulo. Meron po yung mga time na talagang iiyak mo yan kay Lord. Darating sa kaisipan mo na parang walang nangyayari, parang hindi na yata magkakatotoo. Kahit sa panalangin, na-experience natin ito. Sino sa inyo yung may pinag-pray mula pa noon hanggang ngayon, wala pa? Taas ang kamay. Lahat tayo na-experience yan. Pero minsan, dumadating tayo dun sa kaisipan na mangyayari pa kaya ito? Matutupad pa kaya ito? Sa tagal-tagal mo nang pinaghihintay, taon mo nang ipinapanalangin kay Lord, pero hindi pa rin mangyayari. Nakakapagod ng manalangin. Pero wag ka. Yung ginagawa mong pananalangin, yung ginawa mong pinag-pray mo noon, sa takdang panahon ng ating Panginoon, ibibigay niya sa iyo yan. Ibibigay niya po sa iyo yan. Marami na po tayong mga experience na ganyan. Maaring sa pag-aaral, naranasan mo yung nahihirapan ka sa pag-aaral pero darating yung time na lahat ng pinaghirapan mo sa pag-aaral, makukuha mo yung gusto mo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, don't quit. Huwag kang huminto. Kapag napagod ka, pwede kang magpahinga.
Pero, huwag kang hihinto. Ang sabi po dito, kapag huminto ka, meron at merong ibibigay pa rin na mensahe sa iyo si Lord. Merong renewal, merong pagbabago o panunumbalik ng lakas ng katawan mo. Espiritu mo, emotional mo, lahat yan merong renewal. Lahat yan merong pagbabago. Ang sabi po dito sa Isaiah, but those who hope, yung hope hindi po nawawala sa atin. Huwag mong tatanggalin ang hope dahil ito yung magbibigay ng panibagong lakas sa iyo. Kaya hanggang ngayon, nandito ka pa, kaya hanggang ngayon, humihinga ka pa dahil sa hope o pag-asa na binibigay ng Panginoon sa iyo. Uulitin ko po, okay lang na magpahinga, pero huwag kang hihinto at huwag kang susuko lumaban sa buhay. Kasama talaga natin yan. Diyan tayo patatatagin sa mga subok na dumarating sa buhay ng bawat isa. Pansinin po natin, kapag nakakaranas po tayo ng mga hindi magandang sitwasyon, palagi merong biyaya kaagad na itatapat si Lord. Meron siyang palaging nakahandang solusyon sa bawat problema na pwede mong panghinaan. Palagi merong ganon. Hindi nagtatagal yung mga nararanasan mo sa buhay at ito ay iyong nalalampasan. Tandaan din po natin, ang sabi po sa military, a quitter is always a loser. Tayo, hindi tayo quitter, pero winner tayong lahat. Tayo ay mananagumpay lahat. Hindi tayo ipinanganak na talunan. Tayo ay mananagumpay sa simula pa lamang. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa takdang panahon, ito ay iyong aanihin. A quitter never wins and a winner never quits. So palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili dahil kayo ay hindi huminto at hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Napakabait po ng ating Panginoon dahil palagi niyang sinusustain lahat ng mga bagay na kailangan po natin. Huwag kang magsawang tumulong sa iba. Sa maliit na bagay, sa maliit na paraan mo na tumutulong sa iba, malaki po ang nagagawa niyan sa kanila. Yung simpleng tapik sa balikat, yung simpleng ngiti, yung simpleng kamusta, yung simpleng message ng pangangumusta, malaki po ang nagagawa niyan sa mga taong binibigyan nyo ng oras para gawin po yon. Lalo na po dito sa church. Sa simpleng paghawak ng walis, sa simpleng paghawak ng dustpan, sa simpleng paglinis ng CR, sa simpleng paglinis ng kabilang kwarto, malaki po ang nagagawa sa bawat miyembro o sa bawat tao na dumadalo sa church. Hindi po nasasayang yung pagpapagal o pagpapagod na ginagawa po ng bawat isa sa atin. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Tayo pong lahat ay inihalin tulad sa mananakbo. Pansinin po natin ang mananakbo, nakapantalon po ba ng maong o naka-short? Sa tingin nyo, bakit yung mananakbo hindi sila naka-long sleeve? Hindi sila naka-jogging pants? Sa tingin nyo, anong dahilan? Po? May tama ka. Para po komportable. Komportable po sila pag ganyan. At pansinin din po natin, hanggat maaari, wala silang kahit na alahas sa kanilang mga katawan. Kasi po ngayon, meron po yung mga tumatakbo na merong mga nakakwintas-kwintas na. Pero yung proper attire po talaga is yung ganyan. Kung ano yung pinakamagaan na pwede mong isuot,
isuot mo. Parang sa sapatos din, meron silang pangtakbo na sapatos. Dahil iba't iba yung mga sapatos po natin ngayon, meron yung mga mabibigat. Pero meron naman yung sobrang gaan. Ito po yung ginagamit natin sa pagtakbo. So lahat po tayo, nasa larangan ng pagtakbo bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag nagpatuloy ka sa pagtakbo, kahit na nahihirapan ka, pero kapag nakita mo yung finish line at makarating ka doon, panalo ka na. Meron ding mga tumatakbo na nagpapahinga dahil sa pagod. Pero kadalasan sa kanila, kahit na meron ng nauna, pinagpapatuloy pa rin nila yung pagtakbo hanggang makarating sila sa finish line. Tama, Brother Arnold? Bakit? Isang karangalan sa kanila yon. Hindi sila huminto, o hindi huminto man sila, pero nagpahinga lang. Pero pinagpatuloy pa rin nila yung pagtakbo kahit na merong nanalo na. Yan po yung buhay ng mga mananakbo. Hindi sila humihinto at umaatras o umuuwi pabalik. Tinutuloy pa rin nila yung pagtakbo. At kung mapapansin din po natin sa mga YouTube na mga videos, meron pa po yung mga PWD na tumatakbo rin, na akay-akay nung tatay, yung iba naka-wheelchair. Kung mapapansin po natin o kung matatandaan po natin yung kay Derek Redmond. Ito po yung isang atleta na namulikat. Hindi na makatakbo. Ano po yung ginawa niya? Hindi pa rin po siya tumigil. Kahit na paika-ika na po siyang tumatakbo, tuloy-tuloy pa rin. Habang tumatakbo siyang paika-ika, umiiyak po siya. Nakita siya nung kanyang ama. Ano yung ginawa ng kanyang ama? Sinamahan niya sa pagtakbo. Kinuha niya yung kamay ni Derek at inilagay sa kanyang balikat. Ganun yung ginagawa ni Lord sa atin kapag nagpapatuloy tayo. Habang tumatakbo si Derek at habang kasama niya yung tatay niya, nakarating sila sa finish line. Ganun yung ginagawa sa atin ni Lord. Madalas namumuli ka tayo. Madalas nagre-reklamo nga tayo eh. Dahil bakit hanggang ngayon wala pa? Katagal-tagal na panahon, bakit hanggang ngayon wala pa? Pero si Lord hindi po siya nagsasawa na akayin ang bawat isa sa atin. Hanggang sa makarating tayo sa dulo, hanggang sa makarating tayo dun sa talagang pupuntahan ng bawat isa sa atin. Kaya napaka-importante na hindi po tayo sumusuko o humihinto. Magpatuloy lang. Pagod, pagpahinga. Dito po kay Nehemiah, isa po itong takbo sa lumang tipan na kung saan ibibuild po muli yung Jericho. Pero, ito po yung pinagagawa ng Diyos kay Nehemiah. Pero yung pinagagawa niya, naniniwala po ba kayo na sa lahat ng pelikula mayroong kontrabida? Doong Old Testament, ang kontrabida po dito ay si Tobias at saka si Sanballat. Ayaw nilang maitayo ulit yon. Kahit gumagawa sila ng paraan para siraan si Nehemiah. Pero iniutos ito ng Diyos kay Nehemiah. So maraming mga harassment na naririnig si Nehemiah. Nagpatuloy siya, hindi siya huminto hanggang sa maitayo muli yung gusali. Yan po yung nagagawa kapag hindi ka humihinto kahit na marami kang naririnig sa paligid mo. Ganon din yung nangyari. Sino po yan? Yan po si Job. Bagamat nakaranas siya ng katakot-takot na problema o pagsubok sa kanyang buhay, hindi pa rin po siya huminto. Hindi pa rin siya tumigil. Namatayan siya ng anak. Nawalan siya ng mga alaga. Lahat ng alaga niya nawala. Pero tumigil po ba siya? Hindi. Sa bandang huli, nagkaroon ulit siya ng anak at yung mga kahayupan po niya, mas marami pa yung bilang kaysa sa dati. Hindi po siya huminto, naniwala sa ating Panginoon. Nagpatuloy pa rin po siya kahit na sobra na yung hirap na nararanasan po niya. Kaya sabihin mo ulit sa iyong katabi, huwag kang huminto.
Winners don't begin as winners. Yung mga nananalo o yung mga mananagumpay, hindi sila nagmula sa pagiging mananagumpay agad. Meron muli silang prosesong pinagdaanan. Si David, hindi basta-basta naging hari siya. Si David, ano yung pinasimulan niya? Siya ay isang pastol, siya ay utusan ng kanyang ama, siya ay tagadala ng pagkain ng kanyang mga kapatid, siya ay taga-alaga ng mga tupa. At isang araw, sa kanyang paghahatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid, nakita niya na ang lahat ng tao sa paligid ay nakadamit pandigma. Pero hindi naman sila lumalapit sa mga kalaban. At nakita niya, narinig niya si Goliath na hinahamak silang lahat. Sa loob ng 40 araw at 40 gabi, ganun palagi ang ginagawa ni Goliath. So inutusan siya ng kanyang ama na magdala ng pagkain para sa kanyang mga kapatid. Sumunod naman po si David. So utusan. Diyan nagsimula si David. Utos dito, utos doon. Dahil bunso, utusan. Pero hindi siya agad naging hari. So tayo bilang isang mananagumpay, hindi agad-agad nandito ka. Madalas ko nga pong binabanggit sa inyo, bago ka makarating dito sa taas, maraming baitang ng hagdanan ang dapat mong pagdaanan. At pagdating mo dito, kahit na pagod ka na, tumatagaktak na yung pawis mo, nagpapasalamat ka pa rin dahil nakarating ka rito sa taas. Lahat naman tayo nakakaranas ng pagod. Hindi lang yung mga kabataan. Mga kabataan, akyatin nila pagdating dito, hinihingal din sila. Di lalo na kayong mga may edad na, mga bata-bata pa dati. So hindi lahat nagsisimula sa mananagumpay. Kadalasan po kasi ang nakikita ng karamihan, kung merong mga task o meron yung mga gawain na iaatang sa kanila o ia-assign sa kanila, nakikita nila kaagad yung pader o nakikita kaagad nila yung problema. Ay, hindi ko kaya to. Na-assign ako sa usher. Hindi naman ako ngumingiti. Parang hindi yata ako karapat-dapat na maging usher. Yun kaagad yung nakikita nila. Ang tanong, hindi ka ba pwedeng baguhin ni Lord? Na yung dati mong sibangot na mukha, gagawin niyang palaging naka-smiling face? Pwede bang gawin ni Lord yon? Pwedeng gawin ni Lord yon. Anong kailangan mong gawin? I-avail mo lang yung sarili mo doon sa pinagagawa ng Lord sa'yo. Wala tayong excuse. Ikaw lang ang nagbibigay ng excuse. Sinabi kasi ng dyablo, ganito Hindi, sinabi ng sarili mo yan. Lagi natin pinagbibintangan yung dyablo. Si Satanas, lagi natin pinagbibintangan. Ang number 1 mong kaaway, sarili mo. So, kung meron mga task na ibinigay sa atin, ushering man yan, sa maintenance man yan, sa cook man yan, sa core man yan, sa ministry, sa music man yan, lahat yan, meron kayong makikitang problema. Pero hindi ka dapat na huminto kapag nakita mo yung problema. Magpatuloy ka lang, makakayanan at makakayanan, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng mga bagay na yan. So wag po natin kalilimutan at tignan po natin yung oras o yung panahon na kung saan nakita mismo ng dalawang mata ni David si Goliath. Hindi siya nagpatinag, aba, higante nga. Aba, malaki nga. Wala tayong maririnig sa Bible na ganun yung sinabi niya. Yung mga sundalo o yung mga mandirigma ng Israel at si David, iisa lang yung nakita nila, si Goliath. Pero ang nakita ng mga sundalo, hindi natin kaya yan. Kaya nga umabot sila ng 40 days and 40 nights. Dahil
nakasuot nga sila ng pandigma, pero hindi naman sila lumalaban o hindi naman sila sumusugod. Naka-uniforme lang. Wala silang ginagawa kundi ganun lang. 40 days and 40 nights. Biruin nyo yun, ang tagal-tagal. Yun yung nakita ng mga sundalo, ng mga Israelita. Pero ang nakita ni David, maliit na Goliath. Supot na Goliath. Yun yung nakita ni David. Nakita niya yung laki ng Diyos, mas malaki ang Diyos ko kaysa sa'yo. Dapat ganun po palagi yung nakikita natin. Nakikita natin na mas malaki palagi yung biyaya ng Lord kaysa dun sa problema na pwede natin kaharapin habang ginagawa natin yung mga inassign sa ating mga trabaho. Sa panahon ngayon, mahirap magturo ng mga bata. Sa mga magtuturo, kung titignan mong mahirap talaga ang magturo ng mga bata, mahihirapan ka talaga. Pero kung hihingi ka ng tulong sa ating Panginoon at sasabihin mo sa Kanya, paano ba tuturuan ng mga bata, ibibigay niya sa iyo yung mga perfect materials para makinig sa iyo yung mga bata para meron silang matutuhan. Ngayon, ano ang excuse sa pagtuturo? Pastor, maingay sila. Pastor, daldal sila ng daldal. Itanong mo kay Lord kung ano yung dapat mong gawin para manahimik sila. Hindi lahat ng sandali, hindi lahat ng mga oras, maiingay ang mga yan. Parang kayo. Ngayon, tahimik kayo. Mamaya, maingay na naman kayo. Ganyan lang ang buhay. Ganyan lang ang paglilingkod sa ating Panginoon. Meron po yung time na sila ay hinto at meron din time yung sila ay mag-iingay. Yung army, nakita nila yung problema. Pero si David, ang nakita niya, yung potensyal na kaya niyang talunin si Goliath. Dapat ganun po yung nakikita natin. Kahit na mahirap, pero alam natin, kaya natin. Kahit na mataas yung building, pero alam natin, kaya nating akitin. Yun dapat po yung mga nakikita ng bawat isa sa atin. Pangalawa, ayan o, kung titignan po ninyo, yung mga sundalong yan, halos kalahati lamang sila ni Goliath. Ganyan po yung pormahan po noon. So talagang mahihirapan nga sila kung titignan nila yung laki ng problema. Number 2, winners see the potential reward if they defeat the giant. Ang tinitignan ni David, syempre ang ating Panginoon, at ang tinitignan niyang isa pa, ay yung reward na makukuha niya kapag napatay niya si Goliath. Dapat nakikita rin natin yon. Bagamat nakikita natin yung malaking problema, pero kapag napagtagumpayan natin yung problema, ano ba yung magiging benefit sa atin? Hindi pa pag nagtatagumpay tayo sa isang bagay, sa pagsubok na dumadating sa ating buhay, ano yung nagiging resulta sa atin? Di ba nagiging matatag tayo? Minsan hindi natin pinagpapasalamat yun eh. Ang hirap-hirap, magpapasalamat ka, pastor. Ang hirap-hirap, umiiyak ka, tapos magpapasalamat ka pa. Okay lang na umiyak. Okay lang na magalit ka kung minsan. Okay lang yung hindi ka okay kung minsan. Pero basta magpatuloy ka lang. After nun, maranasan mo yon. After na mapagtagumpayan mo yon, yung reward nasa iyo na. Level of faith, tapos yung pananalig mo sa ating Panginoon, lalo pang magtitibay yan. Dahil dun sa laban mo, hindi ka niya iniwan at kailanman hindi ka niya pinabayaan. So tignan po natin kung ano ba yung benefit dun sa mga bagay na kinakaharap natin. Yun sa mga bagay na nakikita natin. Ano ba yung magiging resulta kapag napagtagumpayan mo yung bagay na yon? Yun po yung mga bagay na dapat nakikita natin. The army saw Goliath. Yan. Naging problema sa kanila dahil nakita nila napakalaki ni Goliath. Pero si David, nakita niya ang Diyos. Kung papansinin po natin at babasahin din natin ang Bible, sumugod si David
hindi po siya naglalakad. Tumatakbo. So, ibig sabihin, excited siya. Na kahit na malaki yung kalaban niya, excited siya na mapatay yung kalaban niya. Dapat ganun din sa ministry. Kahit na napakalaki yung task na binigay sa'yo, dapat excited ka. Dahil alam mo, magagawa mo yung ipinagagawa sa iyo. Winners don't listen to doubting critics. Ang mga nagwawagi ay hindi nakikinig sa mga kritiko. Ano ba yung mga kritiko? Asahan po natin, meron tayong mga maririnig na mga negatibo sa kaliwa at sa kanan. Asahan po natin yan. Hindi po mawawala yan. Lalo na ngayon sa social media, kung minsan ipopost ka pa nila. Okay lang sana kung maganda yung ipopost sa'yo. Kaya lang, ang pangit-pangit nung ipopost sa'yo. So, asahan po natin yan. Pero kahit na nakakatanggap tayo, nakakabasa tayo ng mga kritiko na hindi maganda, tanggapin mo. Isa rin yan sa tools na gagamitin ni Lord para maging matatag ka. Para magpatuloy ka. Maipakita mo sa kanila na mali yung sinasabi nila sa iyo. Kung sumuko si Sanders ng KFC, wala tayong KFC ngayon. Kung huminto si Michael Jordan nung siya ay dinisqualify, wala tayong Michael Jordan ngayon. Sino pa ba yung mga iba? Kung sumuko si Andrew E., wala tayong humanap ka ng pangit ngayon. Lahat yan dumaan dun sa mga kritiko. Sinabihan sila na hindi sila magaling. Sinabihan na hindi masarap yung chicken nila. Sinabihan sila na wala silang magagawa. Pero hindi sila huminto. Hindi sila nag-quit kahit na maraming kritiko silang natatanggap. Tanong ko po ay ganito. Yung sinabi ba ng Diyos kay Brother Gary, yun din ba yung sinabi niya kay Sister Rosie? Hindi. Kaya dapat hindi mo sila pinakikinggan. Gawin mo lang yung trabaho mo. Hindi naman po ibig sabihin, lalo't nasa church tayo, na kapag meron kami sinasuggest ni Ninang, ni Pastor, hindi nyo kami pakikinggan. Iba naman po yun, pakinggan po ninyo kami. So kung titignan po natin, palagi meron at meron tayong maririnig na hindi maganda. Minsan sasabihin sa'yo ng sarili mo, hindi ko pa kayang tumayo. Nahihiya ako. Labanan mo yan. Huwag kang huminto. Huwag kang mag-absent pag na-assign ka. Labanan mo yan. Sarili mo ang mismong magbubulong sa'yo ng ganyan. Kaya huwag mong pakinggan yung sinasabi ng katabi mo, ng nasa gilid mo, o ng kahit na sino. Yung sinabi ng Diyos sa'yo, sinabi ng Diyos sa iyo. Minsan, kahit yung mga kapamilya natin, ginagamit para magsalita sila sa iyo ng hindi magandang mga bagay. Sasabihin nila sa iyo, kinuha-kuha mo yan, hindi mo naman kaya yan, bakit kinuha mo? Minsan kapamilya mo ganyan. Napakababa nung tingin nila, napakaliit ng tingin nila sa iyo. Masyado ka nilang minamalit kung minsan. Nakakala nila hindi mo kaya. Minsan tatawagin ka pa na isang kahig, isang tuka, pero hindi ganoon. Ipakita mo sa kanila na kaya mo. Dahil pag ipinakita ng Diyos sa iyo kung ano yung gagawin at sinunod mo, yung mga taong kritiko mo, mapapahiya sila. Dahil yung Diyos yung nagbigay sa iyo ng bagay na yon. Si Lord ang nagbigay sa iyo, si Lord ang nagsabi sa iyo na kaya mo at kaya mo nga dapat na gawin. So, pabayaan po natin yung kritikon na mga nagsasalita sa atin. Ang sabi nga po dito, madali po nating matutukoy ang kalibre ng isang tao sa pamamagitan ng dami ng pagsalungat na kinakailangan upang magpahina sa iyo. Siyempre,
kapag nakarinig ka ng negatibo, parang malulungkot ka. Eh, ikaw naman, si vulnerable, masyado kang sensitive. Dinamdam mo yung sinabi sa'yo. Kaya imbis na magpatuloy ka, huminto ka. Talo ka. Pero kung ang attitude natin, dahil winner nga tayo, kahit na sinabi sa'yo yung ganon, ipakita mo sila na mali sila dun sa sinabi nila sa'yo. Narinig ni Eliab ang panganay ni David. Ito po si Eliab, yung panganay ni David. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwanan ng ilang tupa na pinaalagaan sa'yo? Tingnan po ninyo kulang na lang, talagang direktahin niya si David na lumayas na doon sa lugar nila. Pero nakikita na ni David na kanyang gapiin si Goliath. Pero nung sinabi ng kanyang kapatid o kuya, anong ginagawa mo dito? Sinong nag-aalaga doon sa mga tupa natin doon? Ibig sabihin, wala silang bilib kay David. Isa pa po sa mga kritiko na pwede nating matanggap sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, di ba meron po tayong mga department na tinatawag, naka-separate na yun dito, naka-separate na yun dito, naka-separate na yun dito. Meron po yung mga pagkakataon na parang makikita nyo doon sa mga kagrupo ninyo na mas may kakayanan sila kaysa sa inyo. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo, iba yung alam niya, iba din yung alam mo. Iba yung may tutulong niya, at iba rin yung may tutulong mo. So maging pare-pareho lang tayo doon sa bagay na nakikita natin na kasama natin sa grupo. Ito po yung isang bagay na naranasan ko rin noon nung nagsisimula pa lang kami as pastors. Marami pong mas magaling sa akin. Marami pong mas matalino kaysa sa akin na kasamahan po namin. Yun yung isa sa naging dahilan kaya ayaw ko. Sa akin lang. Ngayon ang tanong, na-experience ko pa rin po ba ito hanggang ngayon? Meron. Mga pagkakataon na na-experience ko po ito ngayon. Pero bakit ko pakikinggan? Gagawin ko kung ano yung pinagagawa sa akin ni Lord. Yun ang importante. Ngayon, kung meron silang sinasabing negatibo dito, wala akong pakialam sa kanila. Hindi silang mananagot kay Lord. Ako yung mananagot kay Lord. Kung ano yung pinagawa sa akin ni Lord at hindi ko ginawa, ako ang mananagot. Kaya bakit ko sila pakikinggan? So dito sa ginagawa po natin, kailangan po natin palagi yung teamwork. Hindi pataasan o pagalingan. Ang kailangan natin, teamwork. Dapat nagkakaisa po tayo dun sa mga bagay na ginagawa natin. So tayong lahat ay mananagumpay at hindi tayo hinto, wala tayong planong huminto dahil alam natin kasama natin si Lord. Number 4, winners are not overwhelmed by the challenge. Sa hamon ng buhay, hindi siya natatakot. Lumalaban siya ng patas. Gaano man kalaki, gaano man kahirap, lumalaban siya ng patas. Kahit na ginagawa na siya ng mali. Kapag ginagawan ka na ng mali, gawin mo pa rin yung tama. Hindi ba't meron tayong kasabihan na kung binato ka ng binato ka ng bato, batuhin mo din ng tinapay. Di ba't meron tayong kasabihan na ganon? Totoo po yun. Kahit na binabato-bato ka na ng katakot-takot na salita na hindi maganda, gawin mo pa rin yung tama. Kahit na kung minsan nagsasawa ka na o napipikon ka na sa kanila, gawin mo pa rin yung tama. Kahit na harap-harapan ka na nilang sinasabihan ng hindi maayos, gawin mo pa rin yung tama. Gawin mo pa rin. Kahit na yung sarili mo, binibigay mo na sa kanila. Tapos pagdating ng araw, ikaw naman ang nangangailangan sa kanila, hindi nila kaya ibigay yung sa kanilang sarili. Gawin mo pa rin yung tama. Minsan parang pakiramdam mo sa sarili mo, para kang walang kwenta, parang katulong ka na lang, parang ganito ka na lang palagi, parang utusan ka na lang. Kung minsan nararamdaman mo ngayon, gawin mo pa rin yung tama. Napakarami pong mga pagkakataon
na sumagi sa aking kaisipan na huminto. Marami mga pagkakataon yan. Pero kapag nakikita ko yung pangako ni Lord sa akin, yun po yung nagpapalakas sa akin. Kasi wala ka ng wala ka ng ibang kakapitan, si Lord lang. Meron ka na experience na hindi maganda, wala ka ng kakapitan, si Lord lang. Hindi mo pwedeng kapitan yang nasa gilid mo. Yang mga katabi mo, hindi tatagal yang mga yan. Magsasawa sila. Hindi katulad ni Lord, hindi siya magsasawa sa'yo. Matagal ka nang nakabitaw kay Lord. Pero ang magandang balita, kahit na nakabitaw ka na, si Lord nakakapit pa rin sa'yo. At wala siyang plano na bitawan ka. Ganun lang po kasimple. Kaya nga lahat ng pagkakataon, panalo tayo. Number 5, winners are always eager to win. Lagi, nasa isipan natin, kaya natin. Halos kalahati ang laki ni Goliath kay David. Ano yung nasa isip niya? Sumagi ba sa isip niya na hindi ko kaya? Hindi. Excited nga siya. Tumatakbo niyang sinugod si Goliath eh. So dapat tayo rin ganun. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos ng katapangan na harapin ang lahat ng mga bagay. So dapat natin panghawakan po yun. Dahil alam natin sa sarili natin, hindi natin kaya. May kulang sa atin. Pero lagi po natin tatandaan, sa bawat kakulangan ng ating mga kaisipan o ng ating buong pagkatao, merong isang Diyos na laging handang magpuno sa lahat ng mga pagkukulang mo. Tingnan po natin yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Nakikita niya sa atin na mapapahamak tayo. Gumawa tayo ng paraan para mapalapit sa Diyos. Pero nabigo tayo. Hindi natin nakaya. Alam ni Lord yon. Alam ni Lord na hindi tayo makakarating sa taas. Alam niya yon. Pero ano yung ginawa niya? Nais ko makasama natin sila dito sa taas. Kaya mismo ang anak niya, ang ating Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, yun yung pinadala niya sa lupa para sa'yo at para sa akin. Ilang years siyang nabuhay dito sa mundo? 33 years. Tignan po natin yung 33 taon na pamamalagi niya dito sa mundo. Hindi po nasayang yon. Mula sa pagkabata, mayroong pinagdaanan si Lord. May mga training din siyang pinagdaanan. Ano yung sinabi sa kanya? Di ba anak ka lang ng isang karpintero? Minamaliit siya noon. Pero anong ginawa ni Lord? Nagpatuloy pa rin siya. Hindi niya pinakinggan yung umaalipusta sa kanya. Pinagbintangan siya ng katakot-takot na hindi naman niya ginawa. Pero anong ginawa niya? Hindi pa rin siya huminto. Hindi pa rin siya sumuko. Alam niya kung ano yung mangyayari sa kanya. Alam niya kung ano yung gagawin sa kanya. Sa literal o sa realidad, sa isang iskinita, araw-araw meron kang nababalitaan na merong nambabato. Araw-araw yan, meron kang nababalitaan. Merong pagkakataon na yun lang yung daan para makapunta ka dun sa pupuntahan mo. Araw-araw meron kang nababalitaan eh. Anong gagawin mo ngayon? Siyempre, iiwas ka. Ayaw mo dumaan dun eh. Maaring tumanggi ka dun sa sinasabi sa yung pupuntahan mo at hindi ka na tumuloy. Pero si Lord hindi. Alam niya na yung mangyayari sa kanya. Alam na niya yung hahagupitin siya. Umiiyak nga siya sa Panginoon. Ang sabi, Lord, kung maaari lamang po sana, alisin po ninyo itong mangyayari sa akin. Pero sa bandang uli, ano yung sinabi niya? Pero huwag kalooban ko ang mangyari, kalooban mo pa rin ang mangyari. Hinuli siya? Sinaktan? Tumigil ba siya? Hindi. Tayo nga lang, isang sampal lang eh.
talagang masasaktan na tayo eh. Siya yung mga pinaghahampas sa kanya, sa katawan niya, yung ginawa sa katawan niya, pinagsusuntok, pinagsisipa, dinuraan, tiniis niya lahat yon. Kahit na alam niyang mahirap, hindi siya huminto. Dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. So yun yung wag nating kalilimutan. Kung ang Panginoong Hesukristo hindi sumuko sa ministry na pinagkaloob sa Kanya, wag din tayong sumuko sa ministry na ibinigay sa atin. Alam ni Lord yung kakayanan ng bawat isa. Alam niya na kaya mo. Kaya i-encourage mo yung sarili mo na kaya mo yung pinagagawa sa'yo. Siya yung pinaka-best example. Namatay siya sa krus, tayo hindi naman tayo papatayin eh. Walang papatay sa atin dahil sa gagawin natin sa ministry. Ibigay lang natin kay Lord lahat ng mga bagay, lahat ng talento na nasa atin, lahat ng mga regalo na nasa atin. Si Lord na yung magpaparami niyan, si Lord na yung magpapalago niyan sa buhay ng bawat isa sa atin. So kaya sa lahat po ng mga may department na dito sa ministry, doon sa mga wala pa, willing po kayo kung ano man po yung pwede nyong maitulong sa ministry. So wag po tayong huminto, wag po tayong sumuko, wag po tayong mag-give up. Winner mentality po ang ilagay natin sa kaisipan. Hindi katalunan kung hindi ikaw ay isang mananagumpay. Kaya't sabihin po ninyo sa inyong katabi, winner ka, hindi katalunan. So God is good. And all the time, God is good. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kinakabahan ako. Hallelujah. Tunay nga po, ang Diyos ay mabuti. Amen? Alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan ng bawat isa. Di ba po? Alam niya. Kaya salamat sa Panginoon dahil dadako na naman po tayo sa pagbibigay. Amen? May babasahin lang po ako. 2 Corinto 9:7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Masaya ba po tayo na magbibigay sa Panginoon? Amen? Kaya tayo po ay manalangin. Ama naming banal sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa umagang ito na muli na naman po kami magbibigay. Salamat po sa buhay ng mga kapatid namin na narito sa umagang ito. Alam mo ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Lord, ano man po yung sitwasyon ng bawat isa, alam mo, Panginoon. Lord, hindi ko man alam, pero salamat po dahil alam mo, Panginoon, kung ano ang mga bayarin nila, Panginoon, ito man po sa bayarin sa ilaw, sa tubig, sa financial, sa mga school, sa pangangailangan, sa pang-araw-araw. Lord, salamat po, Lord. Pero salamat sa kabutihan mo, Panginoon, dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay, Panginoon. Kaya sa umagang ito, masaya po kami na nagbibigay sa inyo, Panginoon. At salamat sa mga kapatiran namin na magbibigay sa umagang ito. Patuloy na i-bless nyo po sila, Panginoon. I-bless nyo po ang kanilang hanap buhay, Panginoon. Salamat po, Lord. Maraming salamat po sa katapatan mo, Panginoon, na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Salamat
Maraming salamat po, Lord. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong matatanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos noon, ngayon, bukas ay patuloy ka pa rin niyang mamahalin. Iyong tatandaan ng kanyang mga pangako, kung anuman ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang araw na ito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin, paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus, Amen! Magandang buhay po sa lahat!